para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagka mali, manatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. Yan ang panateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako, si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. Mute ako. Ako naman po si Jay Guevara. Alright, so magandang gabi po mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa mga social media accounts ng SMNI. www.facebook.com Banateros Official. Kapartner mo sa balita at serbisyo. www.youtube.com DCIR 1026 News. At syempre, sa rumble.com, SMNI News. At of course, Master Judea YouTube channel, Coach Oli YouTube channel, Jay Guevara YouTube channel, Boss Dada YouTube channel, and of course, Panatabay. Mga partners, magandang gabi sa inyo. Kumusta kayong dalawa? Magandang gabi, magandang traffic na gabi po sa inyong lahat. Ako, pasakit na gabi. Hirap na hirap ako sa pagmamaneo kanina. Ayan. Bukod sa sobrang traffic. Okay, so ayan, syempre, at may makakasama po tayo ngayong gabi na ito na isang Gwapo to, matikas. gwapo. Gwapo to, Coach Oli. Artistahin. At matipuno ito, Sino Coach mas Oli. gwapo sa kanila ni Sino? Anthony? Anthony Jennings. Oo. Tapos Anthony Taberna. Hindi, wag yun. Mas matindi to. Si Jennings, yung kay Maris Racal. Bata pa yun. Ito, marami ng pinagdaanan to si Sir Greco. Hindi, pero Okay, ito, but anyway. mas gwapo to eh. Anyway, mga kababayan, kasama po natin ngayong gabi si Sir Greco Belica, former chairman ng PACC, at syempre may party list din sila. At ito yung Bisaya Youth Party List. Tama ba ako, Sir Greco? Magandang gabi po. Magandang gabi po sa tatlong magigiting. Ang bayan ay pinagpala dahil sa inyo. Tama po, BG Party List or Bisaya Youth Party List number 98 sa Badota. Alright. Magandang gabi po. Sir Greco, maraming salamat po. At alam ko, medyo busy kayo ngayon at nakikita namin parang nasa sasakyan lang kayo. Pero bibigyan ko po kayo opportunity para makapagkumusta sa ating mga manonood ngayong gabi. Magandang gabi po sa lahat na nanonood sa atin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa abroad. Salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa SMNI sa laban kontra droga, katiwalian, red tape at terorismo. Alam po ninyo, seryoso na po na pinagdadaanan ng ating bansa ngayon na kinakailangan talaga ng pagbabago dahil ang marami sa ating pamahalaan ngayon ay tila kumalimot na sa kanilang sinumpaang tungkulin na to lead modest lives, to be accountable to the people at all times. Sabi na sa Aligang Batas, public office is a public trust, and all government employees and officials must at all times hold themselves accountable to the people, live with integrity, transparency, justice, and do what is right and lead modest lives. Talamak po ang usapan ng pang-aabuso ng kapangyarihan, pang-aabuso sa pera ng bayan at ginagamit ang kapangyarihan para sa kanilang sariling interest. At sa darating pong bagong taon, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na bigyan ng bagong pag-asa at bagong simula ang ating bansa dahil meron tayong pagkakataon na maghalal ng mga bagong pinuno. So ang akin pong dalangin pakiusap, pag-isipan niyo pong mabuti ang inyong iboboto o
Huwag na ho kayong bumoto ng corrupt. Iboto niya kahit sinong gusto niyong iboto. Karapatan niyo po yan. Exercise yan. Pero pagka corrupt, pagka tingnan niyo mga proyekto, kung maraming flood control, alam niyo na po yan. Kung ayuda ng ayuda, wala namang binibigay na trabaho, alam niyo na po yan. Wala na pong gagawin yan. Para po magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Dahil dapang-dapa na po ang bansa natin sa kahirapan. Ang dami na hong nakakatakot na naman ang kapaligiran. And kailangan tayo pagbabago. Magsisimula po yan sa mga taong manunungkulan. So yan lang po ang aking paalala sa inyo. At ako naman sa Kongreso, kung ipag-aadyan ng Diyos, may tanong ko, diyan po natin dadalhin ng laban dahil napakaraming problema po ngayon dyan. Ikita niyo naman sa mga pahayagan. So maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. At Banateros, pagpatuloy niyo po ang inyong ginagawa, pagpapalain ng bayan dahil sa inyo. And I am supporting you 100%. Thank you, sir. Thank you, Sir Greco. No? But anyway, Sir Greco, hinog na ho ba yung tinanim nyo na, ngayon tapos inanin nyo maya-maya? Nahinog na ho ba? Nakita ko sa Napanood Facebook. ko yun, Oo. Anong tawag nito? Umanin na ako. Umani na. Ang bilis, Bilis ano? talaga. Sana ganun pala kabilis yan. talaga. Sana ganun kabilis. But anyway, Sir Greco, nabanggit nyo po yung mga lumalalang problema sa ating bansa tulad ng kawalan ng trabaho. Pero ang pinaka-importante po na dapat na lumalala, yung pinakamatindi is yung corruption po, kahirapan, tsaka itong kaguluhan na naman dito sa atin. Kawalan ng hustisya. Kasi napanood ko si Kong Rodante Marcoleta, nasabi niya doon na siya mismo na isa sa nakahanay dyan na sa mga kongresista ay nagsasabing matindi po ang korupsyon sa ating bansa ngayon. Na ito po, alam natin, ito po ang nagiging dahilan kung bakit walang pag-usad ang ating bansa. Sa ngayon po, Sir Greco, nasa anong level po kaya sa tingin nyo ang korupsyon sa ating bansa? Kasi parang wala po tayong nakikita na kahit anumang proyekto na nagbibigay ng magandang, malaking impact sa ating mga kababayang Pilipino. Opo, tama po yan. Lagana pang chismis. Pero let me give you facts and details. Una sa komisyon, alam natin ng merong komisyon sa proyekto. Ang balita ko po, ang sumbong sa akin ng mga tao natin ng report sa akin, halos 12 to 48% na lang daw po natitira sa pondo para ho sa proyekto. The rest ay napupunta ho na sa komisyon. Sa mga 88% to 52% po napupunta na lang po sa komisyon. Dahil ang mga politiko daw po will ask 20 to 40%. Sabi ni Senator Amy Marcos, tumaas na raw po ng 40% ang hinihingi ng mga politiko dahil mag-e-election. Tapos hihingi po ang implementing agency ng 10 to 15%. Hihingi po ang back ng 2%. Pagka meron daw sita, magbibigay ka pa sa COA, hindi naman daw parate. Tapos meron pang VAT na 7%. So, unless meron akong na-miss, ang mawawala ho dahil sa porsyento ay 52 to 88%. Ibig sabihin, wala na talaga matitira sa proyekto halos at mapupunta na lang sa komisyon at pinaghati-hatian ng gobyerno. Sabi ko sa akin ng tatay ko, nung panahon daw ng matandang Marcos, ni President Ferdinand Marcos, ang komisyon lang daw po ng gobyerno noon, lahatan na, 10%, 90% pupunta sa proyekto. Kasi kikita pa po ang contractor. So, ngayon, baliktad na. Halos 12% na lang natitira sa proyekto, lahat napunta na po sa komisyon. Problema po yan. Ibig sabihin, kaya kita natin ang mga proyekto, lalo dyan sa Metro Manila, ang kalsada, ayos pa, sinisira na. Pero bakit? Kasi nga may komisyon. Lagi na lang butas-butas ang kalsada kahit bagong gawa dahil nga manipis ang gawa. So, walang asenso. Number 1, korupsyon. Mataas ang korupsyon, mataas ang kahirapan dahil walang trabaho ang tao, dahil walang magbukas ng negosyo, ayaw pumasok ng negosyo dahil sa korupsyon at red tape. Hindi mo, yun, number 1. Number 2,
ayon po sa aming pagsasaliksik, ang tinatanggap palang take home ng mga kongresista daw ay aabot ng 2 milyong piso buwan-buwan. Grabe. Ang sweldo po kasi, salary grade 31 po yan gaya ko nung ako po ay naging chairman, sekretaryo, salary grade 31 po ako. Ang sweldo po namin daw noon is around mga 275,000 pesos a month. Ngayon, ang salary grade 31 tumaso na 300,000 pesos a month. Pero dahil daw meron pang mga nakukuha sa committees, tapos mga committees, pag umattend ka ng committee, aabot ka daw ng mga 1.5 million pesos a month kung ikaw ay congressman. Wow. Tapos kung malipit ka pa daw sa kusinero at sa kusina, Wow. may dagdag pa daw pong 500,000 a month. So that's 2 million pesos a month. Grabe. Ngayon, kung totoo po yan or hindi ko po alam pero yan ang nababalitaan ko po. Dahil ang makakaalam lang po niyan ay mga congressman. So ang tanong ko, tama ba yun na pasusweldohin nila ang kanilang sarili ng ganong kalaki samantalang ang mga tao sa atin, mga ordinaryong tao dyan sa Metro Manila ay minimum pay ng 650 pesos to 700 pesos a day. Tapos sila sumusweldo o nagtitake home ng 2 million pesos a month sa pera ng tao. Grabe. Makatarungan po ba yun? Kaya sabi naman ng iba, dahil daw malaki raw ang gastos ng isang congressman. Okay, fine. So, magkano nga ba talaga ang gastos nila? Bakit hindi natin alamin? Dahil pera po natin yan di ba? Yes. Tapos kung meron silang gastos dahil marami nang hihingi, bakit hindi ilagay yung pera sa tamang ahensya para hindi nagmumukhang nangongorap sila dahil pinadadaan pa nila ron sa kanilang pera. Tapos pag tuwing namumigay ng ayuda, nabibigyan lang naman yung kalahati dahil yung kalahati nakalaban nila, hindi naman mabibigyan. So, walang katarungan. Pera naman taong bayan yan, hindi naman na pera yan. Yes. So, kaya nakikita natin sa paligid natin na nararamdaman natin na sobrang hirap, ang hirap pagtrabaho, ang hirap pagnegosyo, ang hirap kumita ng pera. And yet, ang ating mga politiko, sobra ang yaman. Hindi ho mayaman sobra ang yaman. Makikita mong masasakyan, makikita mong damit, ang lifestyle, ang ugali, ang kayabangan, nakikita mo na sobra. So, yan po I think is the best reflection on how bad things are here in politics because of corruption. And yet, kung totoo man po yan, bakit wala nagsasalita? Why isn't there anyone talking about it, exposing it, and yung umalma? And yet, on the other hand, pinakikisamahan pa at nakikisama pa. It's either natatakot or it's either nakikinabang, whatever. Yan po ay mali. At kaya po ako naririto dahil someone has to say something right, say the right thing. And I'm not saying na malinis ako, hindi po ako perfecto. Hindi po ako sinasabi na malinis ako, madumi sila, hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, palagay ko mali yan. At dapat yan baguhin at itigil kung ano ang mali. At itanong natin sa taong bayan ngayon kung sasabihin nila na, malaki talaga ang gastos natin. Hindi come clean. Sabihin nyo sa taong bayan at tanungin natin ang taong bayan. Kung sasabihin nyo na kailangan nyo itaas ang sahod nyo, itaas natin ang sahod ng lahat. Yun ang usapan dyan. Yeah. Ibig ko po sabihin, Coach Oli, may question. dahil sa korupsyon, ang hirap ng tao. Kung gusto nating umasenso ang tao, kailangan po nating labanan ng korupsyon. Labanan ng red tape, labanan ng kriminalidad at droga. Dahil yan lang po ang paraan para pumasok ang negosyo dito at magkaroon ng trabaho ang Pilipino. So yan po ang pagtuunan dapat ng pansin ng ating mga legislators at mga gobyerno kaysa politika na walang katapusang investigasyon ng politiko
at pinag-aaway ang Pilipino, sipsipan ng sipsipan sa kanilang mga leader, sa presidente, sa Senado, or sa speaker, kanya-kanyang pabibo para mas lumapit at mas maraming makuha. Samantalang politika lang yan eh. Ibig ko sabihin, walang impact na mabuti sa buhay ng tao yan. Away politiko lang yan. Tapos nahati ang bansa dahil sa ganyan. So sa darating pong halalan, mga kaibigan, nakikita natin po yung distraught ng mga tao, nagyayaya ng revolusyon, nagyayaya ng EDSA, nagmurmuring ang mga sundalo, mga dating sundalo, nadadidivide sa red and green ang ating bansa na ikasisira at ikalulugmok lalo ng ating bansa. We have to forget about all of this and start to realize na bago tayo naging pula, bago tayo naging green, Pilipino muna tayo. Yes. And let us work for the benefit of the Filipino. So sa darating pong halalan, mga kasama, mga kaibigan nakikinig sa akin, yan po ang ating gawin. Maglagay tayo ng mga bagong leader at magtulong-tulong tayo, huwag tayong magsiraan, huwag tayong mag-away-away. Maglagay tayo ng mga bagong leader na hindi corrupt at gagawin kung ano po ang tama. Yun lang po. Sir Greco, Coach Oli po, magandang gabi po. Napanood ko yung post mo at nagustuhan ko yun. Itong binabanggit mo na komunista na ang naghahari ngayon dahil komunista ang nag-iimbestiga ng EJK, tapos nagpakulong kay Attorney Lopez, tapos komunista rin ang tumutulak ng impeachment. Di ba? So, i-connect po natin ito. 300K ang sinasahod nitong mga ito. At sabi mo, 1.5 2 million yan. 2 million, Coach. 1.5 million tapos may 500 pang bonus kung matindi ang backback, di ba? So, in short, kung ikaw ay sigaw ng sigaw, 2 million per month. Baka mas malaki ho, pagka sigaw ka na Yung sigaw. high blood ka lagi. Pagka ikaw ang bidang-bida, mas malaki po yun. Yung 2 million, sa normal ka lang. Parang si Jollibee, ano? O nag-plugging pa. Pagka maingay ka Bida. Pagka ikaw ang super sinungaling, mas malaki yun. Naku. Pero ito yung delikado. Connect po natin na delikado, parang tayo ay papasok na sa komunista dahil isipin mo, ang problema ng mga yan ay binakbakan na ng panahon ni Duterte yan, ni PRRD. At ang problema nila ngayon dyan is pondo. Pero kung magsasahod itong mga ito, may pinapalakas natin. Delikado po yan para sa Pilipino. Ano pong take nyo doon? Tama po. Dapat buksan po natin ang mata natin, na itong awayan ng politiko, sinakyan na po ng mga komunista to dahil ito po ay kasali sa kanilang doktrina. Ang pag-awayin ang mga nag-aaring uri. So kitang-kita po natin na lalo nilang inaapoyan yung pag-aaway ng presidente at ng vice president. Dahil pag nag-aaway yan, hihina ang ating gobyerno, pamahalaan at depensa habang sila naman ay lalakas. Mag-aaway-aaway ang Pilipino, mag-aaway-aaway ang mga opisyal, hihina ang pareho nilang kalaban at yun naman po ang magiging puwang para pumasok sila, agawin ng kapangyarihan, agawin ng pamahalaan. Komunista na tayo, papatayin po niya ng mga pulis, ang mga sundalo, ang mga opisyal, para sila ang mamuno, hawakan lahat niya ng armas, hawakan lahat niya ng opisina at kapangyarihan at magdideclare na sila na ang bagong pinuno. Yan po ang background at kagustuhan niyan dahil kung baga, dati yung baril nakatutok sa kanila. Ngayon, yung mga nakatutok sa kanila, nagtututukan at magpapatayan, pero sila buo pa rin at nakaipon at sila naman ang mananalo ng walang pinuputok na baril dahil lang pinag-away nila yung magkakampi. Kaya nakita nyo po, yung ulitin ko yung sinabi mo, Coach, sabi, ang nagkakalkal ng EJK, komunista, di ba, si Senator Risa.
ang mapapel sa Quadcom laban dyan sa EJK, mga komunista rin, mga kaliwa. Ang nagkakalkal ng confidential funds ni VP Sara kahit bawal, kaliwa pa rin. Ang nagpakulong kay Attorney Zulaika Lopez, komunista pa rin, si Castro. Ang nagsulong at nag-file ng impeachment case, kahit sinabi ni BBM na huwag nang i-file ng impeachment case, komunista pa rin. Yeah. And yet, noong November 30, ang nanggugulo sa rally doon sa Mindiola, na nilulusob ang Malacanang, ay komunista pa rin. Yes. Oh, bakit sila ang nasa Quadcom, sila ang naghihiring, pero noong rally, kinakalaban naman nila yung si President Marcos. Ibig sabihin, yun talaga ang kanilang agenda. Hindi sila kampi sa pula or sa berde. Sinusulong lang po nila ang kanilang agenda. And they are succeeding dahil napakatindi na po ng away ng mga leader natin at hating-hati na ho ang ating bansa. So kaya po, yan ang ating bantayan. Dahil yan po ang pinakamalaki nating problema. Kaya kung meron tayong dapat gawin, ay magkalma, mag-usap, pag-usapan, demokratiko tayong bansa, pag-usapan kung anong mali, kung anong dapat gawin, pag-usapan at hayaan ang proseso ng batas ang mangyari. Diba? Sige, daan tayo sa eleksyon, pero let's continue to talk about what is right, expose what is wrong. Kaya out. Sabihin nyo ang totoo. Sabihin nyo nararamdaman nyo. Sabihin nyo talaga kung nakikita nyo para ito po ay maging wake-up call sa mga nakikinig. Subalit, sundin po natin din ang batas. Sundin natin ang proseso ng batas. Wag ho nating dalhin sa mali o itama sa paggawa ng mali ang ating pong mga hakbang. At ako rin po ay nananawagan sa pamahalaan na gawin nyo rin po ang tama. Huwag pong abusuhin ng kapangyarihan. Ang Kongreso at Senado, hindi po korte yan. Ang kapangyarihan to contempt ay hindi po para sa mga tao na gusto nyo ipakulong dahil gusto nyo lang ipakulong. In aid of legislation po yan, meron pong karapatan ng tao. Igalang po ninyo yan. Huwag nyo pong ipitin ang Pilipino at takutin dahil malaya tayong bansa. Kawawa po tayo at tandaan po ninyo, lahat yan may balik yan. Pagdating ng panahon na wala na kayo sa pwesto, kayo naman noong babalikan. At hindi ko kayo nakakasiguro na habang buhay kayo nasa pwesto dahil pag napikon ang Pilipino, naintindihan ng Pilipino ang totoo, lalaban po yan. Lalaban ng Pilipino, matapang ang Pilipino, matiisin ang Pilipino, pero pag napuno yan, sasabog po yan. At yan na po nakikita natin ngayon, katakot-takot na po ang tawagan, tekstan, pagpaplano, ang naririnig natin kung saan-saan. So, I hope that the government, especially the President, will be a caring father that will reach out dun sa mga nagrereklamo, 'di ba? Patitigilin yung mga nag-aabuso dahil meron naman talaga kung meron naman mga issues. Imbestigahan, patigil yung mga pang-aabuso, imbestigahan lahat. Kunyari, okay, gusto nyo imbestigahan ng confidential funds ni VP Sara. Kahit bawal naman talagang kalkalin ng confidential funds. Pero sige, kung yan ang gusto nyo, sige, imbestigahan ninyo. Pero pakiusap ko, imbestigahan din po lahat ng umahawak ng pondo ng bayan. Yes. Imbestigahan din yung resolution number 10 para malaman talaga natin kung sino ang umawak, magkano hinawakan, saan napunta, at sino nakanabang. So and then, pag nalaman, para lumabas ang totoo, yun po ang point doon Dapat yun ang i-demand natin. Ano ba ang totoo? Hindi yung, ito, berde ako, ito, pula ako. Hindi. Ano ba ang totoo? Sir Dahil Greco, pag alam na natin ang totoo,
Di makakapag-desisyon na tayong tama. Opo, sir. Go So, ahead. Sir Greco, sorry, maputol kita. Follow-up question lang bago ko ipasa kay partner Jay. Ano? Kasi nabanggit mo na itong sa komunista, no? At napakadelikado na ito. Pero naiintindihan natin, bagamat ito ay mali, na wine-weaponize itong mga komunista, naiintindihan natin yung may mga agenda kasi scratch my back yan eh. May pakinabang sila dyan. No? Pero ang tanong ko po sa inyo, itong mga ibang politiko na nanonood, alam nila yung alam mo. At bakit nananahimik sila? I mean, hinahayaan na lang ba tayo na pumasok na tayo sa komunism? Bibitawan na po natin ng demokrasya kasi marami dyan nakatahimik. Ano po masasabi nyo doon, Sir Greco? Kaya nga ako nagpapaalala ko na baka hindi nila naaalala, baka hindi nila alam ang communist agenda. Alam niyo po ang tatay ko, komunista, leader ng komunista sa loob ng Muntinlupa. So, tinuturo niya sa amin yan. That is a communist doctrine. So, yung mga legislators natin na wala nang experience, wala nang background, kung ano ba ang communist agenda and communist dogma, pinaalam ko po sa inyo. Na yan po, in the back of their mind, that the communists, solid ang kanilang pananaw at ang kanilang doktrina at ang kanilang ginagalaw. It is well coordinated, it is a plan, and it is a doctrine na pag-awayin ng mga naghaharing uri. At sakay na sakay po ang mga leader natin ngayon dyan. So, kaya pinaalala ko po sa inyo yan dahil huwag nyo pong sakyan yan. Dahil you can see sa mga nangyayari ngayon that they're all over. Sa lahat ng gulo, ang common denominator, nakikita natin lahat, yung mga lutang na gulo sa media, ang common denominator, yung mga kaliwa. So wag niyo pong, hindi na ito yung time na kampihan tayo, yung dito ako dahil malaki ang kita ko rito. Hindi ho yan. I-address na natin yung kailangan ng tao, yung totoo lang. Diba? Kung tama kayo, di tama kayo. Pero kung mali kayo, di tama din natin. So yung pag-ibig po natin sa bayan, yung paggawa ng tama ay sana po mangibabaw sa ating lahat. Yung kapakanan ng ating bayan. Hindi na po para manisi kung sinong tama, kung sinong mali. Pero yung gawin na lang po natin kung ano makakabuti para sa Pilipino. Yun. Sa partner Jay, baka may additional question ka kay Sir Greco. So yung bago ako magtanong, alam niyo pangalawa na to si Sir Greco sa mga nagsabi about sa pera sa hearing, sa kada hearing. Si una, 'di ba, Sir Greco si Kong Pulong. Doon natin una narinig yan eh. Tapos pangalawa dito. Iniisip ko lang, magkano kaya yung kay Paduano? Kasi sobrang maka-acting yun eh. Sobrang gigil na gigil lagi yun eh. Mas malaki yun. Mas malaki siguro yun. Mga 3 million, 4 million yun eh. No? Doble yun. Mga doble yan, yung kay Paduano. No? So ito, magulat ako sa'yo, ganyan na ganyan yun pampas pa. Sir Greco, ito po yung tanong ko. Ano pong masasabi nyo na parang pinapamukha po ng House of Representatives na mas kapani-paniwala sila kaysa sa COA about po sa impeachment kay VP Sara Duterte? Hindi yun, totoo yun eh. Ang COA ho ang binigyan ng authority ng saligang batas para mag-audit. Yan po ang final authority. And if they want to question that authority, they don't have the power to question that authority. They have to go to the courts to question that authority. So, the impeachment is a political process. Regardless of legal basis, yan po ay botohan. Yan po ay political question. Well, just one thing about the impeachment, that is a political circus. As far as I'm concerned, it is a political circus. Wala nang oras for an impeachment. Magbabakasyon na ang Kongreso sa December 20, wala nang session. Meron pang mga prosesong kailangan pagdaanan yan sa Justice Committee, tapos pag-uusapan pa yan, tapos i-refer pa yan sa plenary, saka pa i-refer sa Senado, tapos magkukumpin pa ang Senado as an impeachment court. Wala nang oras. So, and kung ipipilit po nila yung
ihabol, that will be an incredible feat. Pwede nilang gawin yan, but that will be an incredible feat. At pag ginawa po nila yan, lalong magagalit po ang Pilipino. Dahil kalahati ng Pilipino, hindi ko alam pero sigurado ko na at least kalahati ng Pilipino hindi naniniwala sa kanila. Kung meron silang iniisip na naniniwala sa kanila ang Pilipino, baka kalahati lang yon or kulang pa. So ibig sabihin magkakagulo po yan pag pinilit nila yan. So I don't know kung if they will dare to do it, but they can if they will really do it, pero hindi po makakabuti sa bayan. I mean, meron tayong eleksyon, doon natin idaan. Tapos kung gusto talaga nila ng investigasyon, imbestigahan lahat. Ako, payag ako doon. Pati ako lahat ang humawak ng pera ng bayan, lahat ang humawak ng pwesto. Kung gusto nila, pati kami. Pero magpa-imbestiga rin sila doon sa patas para makita natin na non-totoo. Yun. At maidugtong ko lang dito, Sir Greco, kasi sumuko na ang mga buhaya. Parang hindi na... Last day nata ngayon. Oo, hindi na nila yung about dun sa parang hindi na nila ipapatawag si PRRD. Last na hearing so, na ngayon. sa tingin nyo ho ba, Sir Greco, ito po ba ay drama, panibagong drama na naman nila? O Tactics. sadyang natakot? Kasi nung huling, nung nagkaharap-harap, itong mga congressman na to, at si former President Rodrigo Duterte, talagang napahiya sila. At doon talaga nabulgar yung kanilang katangahan na, idiretso na natin, ganun din naman yun eh. No? So ano po ba ito? Drama, panibagong drama po ba ito? Or talagang desidido na sila dito? Sila ang tanungin niyo po dyan, pero I think wala na, nasagot na ni PRD lahat eh. Ano pang iimbestigahan na? Inamin na nga eh. Siya na ang sisihin. Siya na nagpapatay. Siya na nag-utos. Siya na lahat. At kasuhan na raw siya. So, dun pa lang, sa simula pa lang po ng hearing, yun na sinabi ni Digong ni Pangulo. Yes. So, wala na pag-uusapan. Isampa na ang kaso para magsimula ng investigasyon sa korte. Dahil inamin na eh. So, kung I think that is wala na talagang patatawag. Inamin na eh. Ako na ang gumawa, utos ko na yan. Yes. Yun. Okay. Thank you, Sir Greco. Anyway, balikan po natin itong matinding problema ng ating bansa. Kasi doon sa mga narinig ko sa inyo, Sir Greco, no wonder na wala pong kumakasa doon sa hamon ni Pangulong Duterte na open the book. Dahil may mga under the table pala na bigayan dito. So gusto ko lang po na maging aware at mamulat ang ating mga kababayan dahil bukod sa kinukurap po ang ating pera, base po dito sa pag-aaral ay mas malaki po ang ginagastos ng ating gobyerno kumpara sa kinikita. At napag-alaman din po na araw-araw ay nalulugi po tayo ng 4.1 billion nalulugi ang gobyerno araw-araw. So no wonder wala po tayong nakikitang progreso sa ating bansa. So paano tayo magpapatayo ng mga proyekto, infrastruktura kung wala naman po tayong kinikita? So ano po ang take nyo dito, Sir Greco? Malaking problema ho yan dahil magko-collapse po ang ating bayan pag ganyan. Ang nagsabi sa akin yan si Senator Robin Padilla. Sabi niya sa akin, pare, ang sabi ng mga ekonomista dito, pag ang budget mo ay 60% utang na, magko-collapse ng bansa. Pare, ang budget natin 70% utang na. Pinamimigay pa sa ayuda. So, may problema ho talaga sa polisiya. And ang kailangan po natin sa ating gobyerno, ang ibigay, trabaho. Sila lang po makakagawa niyan sa paglaban nila sa korupsyon, sa droga, sa red tape, sa pagpapatahimik ng ating kapaligiran. Diyan lamang po tuluyang papasok ang mga negosyo, mga negosyante para magkatrabaho ang tao. Dahil pag may negosyo, may trabaho eh. Pero pag may korupsyon, walang negosyo.
sad-sad na po ang ating bayan. So, yan, kaya tayo nalulugi dahil in the first place, puro utang na po ang pera natin. Kaya nag-reflect at taas ng presyo ng bilihin, walang trabaho ng tao. So yan. Kaya nga kailangan baguhin po ang polisiya. We need to create a government that creates jobs. Hindi po yung namimigay ng pera. Dahil hindi po pera ang magpapaasenso sa Pilipino. Pero yung oportunidad na makapagtrabaho at kumita at umasenso ang kinakailangan ng Pilipino. It's the opportunity to become productive. So, ayuda will not make you productive. What will make you productive is work, job. So, we need jobs. We need to create jobs. And the only way to create jobs is to fight drugs, crime, corruption, and red tape. Dahil pag bumaba ang lahat ng problema pong yan, pwede ka nang mag-imbita ng mga namumuhunan kahit saang parte ng mundo, kahit Pilipino or foreign, para magtayo ng kanilang mga hanap buhay, industriya, factory, development, dito sa bayan na magbibigay ng trabaho sa Pilipino. Yan po ang kailangan nating fokusan. Alright, Sir Greco, no? Anyway, Sir Greco, hindi na namin aaksayahin masyado ang inyong panahon kasi alam namin na medyo busy po kayo. Now, bibigyan po kayo ng opportunity para sa last message ninyo po sa ating mga kababayan. Kung may gusto po kayong ipaalala, sabihin sa ating mga kababayan, pero sana sa mga susunod makasama pa rin namin kayo ulit. Okay. So, anytime. Banateros, thank you sa opportunity at saka sa pagkakaimbita niyo sa akin. And salamat sa inyong ginagawa at pag-ibig sa bayan sa pagpakita niyo ng inyong tapang sa pagbulgar ng mali. Dalangin ko ang tagumpay ninyo sa inyo pong ginagawa. Alam ko magtatagumpay kayo. Tibay lang ng loob, saka panalangin. Pangalawa po sa ating mga kabayan, ako po ay nananawagan na bumoto ho kayo ng tama. Nasa inyo po ang pag-asa ng ating bansa sa pagboto nyo ng tama. Wala na ho kung sasabihin na iboto nyo si ganito, boto nyo si ganyan. Hindi ko na rin sasabihin na iboto nyo ako. Ang hihingin ko lamang po, huwag kayong bumoto ng korap. Kahit sino na iboto nyo, basta huwag mo kayong bumoto ng korap. So pag-isipan nyo pong mabuti dahil 5 months from now, or in less than 5 months from now, we will have the opportunity and we can have the opportunity to change our country. So, make the right choice. Pag-isipan nyo mabuti kung sino yung iboboto nyo. Pag korap, huwag nyo na po iboto. Yun. Pero bumoto kayo na mahuhusay na tao, may integridad, gagawa ng tama at maninindigan sa tama. Kung namigay ng pera, sige na, kunin nyo na. Anyway, pera nyo naman po yan. Pero yung pagboto, yun po ang pag-isipan nyo. Iboto nyo po yung tama. At ipanalangin nyo ang ating bansa. Mahalin po natin ang Pilipinas. Iisa po tayo. Huwag po tayong magsiraan. Magmahalan tayo. Maraming salamat po. Ayun, napakaganda ng mga sinabi ni Sir Greco. At once again, maraming salamat po, Sir Greco. Salamat. Thank you very much. Okay. Hindi mga binitawan yan. Okay, hanggang sa muli. Nakamute ka, Coach, ata. Okay, so yun. At medyo mag-break po muna tayo, mga kababayan. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. At ayun na nga, nagbabalik ang Banateros. Ito si Boss Dada, nanonood. Sabi ni Boss Dada dito, madami na daw lugar ang drug-free bukod sa palasyo. Grabe naman si Boss Dada. Oy, mag-enjoy ka dyan. Pati dyan, bumabanat ka pa rin, Jay, may sasabihin ka. Sabi mo kanina, ano sasabihin mo? Hindi kasi nagkanina dito, doon nga sa sinabi ni Sir Greco, nagkapag-kwentuhan kami nung break time, sabi ko, grabe no, laki no, 2.5 2.5 million. Hindi pa sure yun baka nga mas mataas pa doon. Sana all? Oo, kasi kapag with acting daw, kaya pala ngayon natin napagtatanto no, kung bakit laging attitude boy sa hearing. Malaki pala sweldo pag Oo, kasi kapag pag medyo malakas kang o lagi kang pasigaw, lagi kang galit,
galit-galit din ang natatanda. Oo, may ano ka pala, may additional ka. Iyo? Eh, ang tanong dito, kapag may nako-contempt kaya, Ay, baka additional? Kasi, Kasi lahat sila, diba, gigil sila sa contempt. kahit wala namang contempt, Oo. kina-contempt eh. Hindi kaya, eto, nagtatanong lang naman kasi baka kasi yan ang naiisip namin na hindi kaya pag may, kasi katulad yan, di ba, kinontempt ni Castro, si Attorney Lopez. Ay type ko yung hikaw niya. Ay, ganda. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Ano ba yan? Ikaw ba yan o tiles? Yung hikaw niya nasa kwelyo ah. Ay, akala ko kasi tiles eh. Parang tiles namin dun sa CR. Nakabili ka na ng suka. Ano ba ano Chicharon. comment ko doon, Coach Oli, sa sinabi ni Jay na pag malakas pala ang sigaw, mas malaki ang bitaw. Never ko na imagine na magiging Sabi pala highest ako. paid ang nagtatantrums. Hindi. Hindi, si Master ang nakamute. Oo, hindi ko alam eh. Kasi ang dami na nagagawang trabaho ngayon. Isipin mo. Ha? Pag ikaw ay magagalitin, nagtatantrums, ikaw pa yung malaki daw. Di umano, ha? Sinabi po yan ni Sir Greco. Pero alam mo, bilib ako kay Sir Greco. Sana po wag natin palagpasin yung mga ganitong klaseng nag-a-apply para sa bayan. Yeah. Isama niyo po siya sa listahan ninyo. Maraming party list po ang magagaling. At isa po ito, si Sir Greco, yung kanyang party list, na isipin mo ha, hindi madaling pangalanan ng komunista, pero inaantay ko eh. Aanuhin ko sana siya, pero hindi. Diretso, pinangalanan niya. Ultimo yung paglabas nung kada upo, may monthly sahod ang mga naghihiring. Medyo mabigat po yun. Nakita natin ang tapang ni Sir Greco. At mabuti na lang at naimulat niya ang taong bayan patungkol dito. Isipin po natin kung iyan ay nagawa niya ngayon. Pag nakaupo yan, yan ang magiging gwardya natin. Correct. May security guard na tayo sa loob. Iyan ang kailangan natin sa kamara eh. Kasi iba dyan, tahimik. Wala, busal. Sa totoo nga lang, hindi lang pang kamera, pang Senado. Yo. Ako, ang gusto ko talaga kay Sir Greco sa Senado eh. Oo eh. Talagang Kaya lang, hindi siya doon tumakbo. Kaso, mas sa panahon ngayon, dahil nga sa kapalpakan na pinaggagawa ng Congress, ngayon, mas ginusto ko siya rin sa Kamara. Kasi sa Senado, nandiyan naman na sila Senator Bongo. Si Pastor. Yan, Si Senator Bato. Si Senator Robin. Sino pa ba yung bago na tumatakbo? Si Marcoleta. Attorney Marcoleta. Jimmy Bondok. Si Lito Lapid. Wala yun. Ano lang yun. Puro taping lang yun. Hindi, kaya ako pala nasabi yung about doon sa contempt kanina. Kasi may nag-viral video kasi si Castro tsaka si Acop nung na-contempt ni Nag-fist bump? Franz Castro. Na-fist bump? Hindi, nagtatalon-talon talaga sila. Parang nanalo ka ng 1 milyon na tatalon-talon ka. Nanalo talaga pala. Nanalo talaga. Tsaka yung yung sinasabi pala ni Sir Greco kanina na bakit walang bumuboses sa mga ganitong walang ian dyan sa kung meron man, kung totoo man yan, no? Sa tingin ko, wala talagang maglalakas loob siguro talaga kasi pare-pares lang silang nakikinabang eh. Hindi. Merong naglakas loob na hindi talaga nababayaran ng pera. Katulad nito, naglabas ng kanyang sentimiento si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta patungkol sa kalagayan ngayon ng Kamara. Ginawa naman nito ng pahayag sa isang event sa Davao City nitong weekend. Narito ang balita ni Carla Villana. Mga ipokrito, mga nagpapanggap at nagbabalat kayo. Ganyan inilarawan ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa isang event sa Davao City. Nitong Sabado ang kaniyang mga kasamahan sa House of Representatives, partikular na ang mga miyembro ng House Quad Committee. Paano ba naman daw kasi, imbis na mga panukalang batas na makabubuti para sa mga mahihirap na Pilipino ang inaatubag, ay panay hearing sa Quadcom ang inuuna. Maging ang 10 power bills na kanyang inihain sa Kamara na para sana masiguro ang maayos, maaasahan at abot kayang presyo ng kuryente sa bansa ay hindi man lang daw dininig sa komite ng Kamara. Sabi pa niya, walang ibang punto ang ginagawa ngayon ng Quadcom kundi ang pamumulitika at i-prosecute ang dating Pangulo ng Pilipinas. Sabi nila, magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paanong pagkakaisa yon?
Paano magkakaisa ang isang bansa kapag ka ini-impeach mo ang Vice President? Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang hindi kayo namumulitika? 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Sinabi din niya maging ang Senado ay paulit-ulit at pabalik-balik na lang sa kanilang hearing. Ngunit hindi naman daw ito nakakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas dahil patuloy pa rin daw na lumulubog ang bansa dahil sa malaking utang at matinding korupsyon sa gobyerno. Pinunadi ni Marcoleta ang pamumudmud ng ayuda ng mga kasamahan niya sa Kamara na anya hindi naman nila trabaho. Magkano na po yung ating utang? 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. Bigay ng akap. Akap dito, akap doon. Puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Hindi po yun ang aming gawain. Wala po kaming gawain na kami ang magbigay ng kung ano-ano. Kunin po ninyo yung pera. Hindi kanila yon. Pera ng gobyerno. Walang mangyayari po pagka ganito ang gagawin natin. Pag nagbigay ka lang puro ayuda, puro subsidy, hindi po lalakas ang ating ekonomiya. Sa huli may mensahe si Marcoleta sa lahat ng mga Pilipino sa gitna ng mga pagsubok na kinakarap ng bansa. Pagtulungan po natin, wag po yung mawawala ng pag-asa. Sabi ko nga po sa inyo, kahit mahirap, kahit mahaba ang laban, wag po tayong matatakot. Para sa Diyos at Pilipinas kumahala, Carla Abellana, SMNI News. Yun. Matindi yung binitawan dyan ni Congressman Marcoleta. Isipin mo, binulgar niya dyan kung gaano kaswapang itong nasa Congress. Grabe ka greedy. Pinangalanan pa. Oo. Isipin mo, pati hopya niya, kinuha. Oo, ninanakawan siya ng hopya. Oo. Alam mo, matindi. Pero ito, may matindi siyang binitawan dito eh. Ha? Pag siya daw ay nagsasalita, ginugulo siya at pinapatayan ng mic. Yan po ang laban nitong mga kongresista. Patayan. Patayan po. Bakit? Kasi yung ginagawa kay Marcoleta sa loob ng hearing, ganun ang plano nilang gawin sa ating mga vloggers. Patayan tayo ng boses. Yan na po ang isusunod nila. Ididemanda na po ang mga vloggers. Sa katunayan, marami nang naidemanda. At ngayon, nagpapaimbestiga pa sa NBI. Marami pong isusunod. Nakita ko po yung interview ng Menocrista. Ay, galit na galit at Manikurista. gustong talagang may pinababantayan na at ididemanda ng mga vloggers. Yan na po ang laban ngayon. Mabuti na lang. Okay din po itong si Marcoleta. Sana isuportahan natin sa Senado dahil malaki po ang matutulong nito dahil siya nga ay nagpresenta pa maging abogado ni VP Sara at may alam siya sa loob. Sa tamang panahon, alam ko magagamit natin ito si Marcoleta, magbubunyag to ng mas marami pang kalokohan diyan sa loob ng Quadcom. At sinisimulan na niya pa isa-isa. Buti nga marami na nagsasalita. Yung iba, hindi ko maintindihan. Bakit napakatahimik? No? Ang dami niya ng binulgar. Kaya itong isa sa gusto kong itanong sa Quadcom. Ito'y tanong, wag po kayo magagalit sa mga nagtatanong at sana wag niyo ipinakukulong ang mga nagtatanong at pinakokontempt. Tanong lang naman ito. Kasi 400 offices ang tumatanggap ng confidential funds. Bakit si VP Sara lang ang iniimbestigahan ninyo? Anong klaseng pagka-double standard po yan? Di ba? Kasi kahit totoo or hindi, that is not the issue yung ginagawa nyo kay VP Sara. Naniniwala ako, hindi yan totoo. Pero kahit po totoo yan for discussion purposes, napaka-unfair nyo. Kasi kung talagay kayo'y para sa bayan, hindi lang opisina ng Vice President ang iniimbestigahan ninyo. Kung galit kayo dyan sa confidential funds, mas marami pa, mas malaki ang confidential funds kay VP Sara. Sana wag tayong double standard. Sana yung ating kapangyarihan, ginagamit natin to serve the people, not to serve our agenda. Partners. Ang galing. Yun, no? Ito naman, may nakakalimutan nata kayo.
Paalala mo nga sa amin. Kasi matatapos na lang ang taon, wala pa rin siya. Mm. Alam niyo kung ano yun? Di ba sinabi nung nakaraan ni Marcos Jr. na papaimbestigahan niya na ang budget sa flood control? Wala pa rin eh. Oo. Eh, parang matatapos na lang ata ang taong to. Hanggang ngayon, wala pa rin ah. At sa Senado. Nagpo-focus na sila kay BP Sara. Ang mahirap sa Senado pa. Sabi ko sana, baka pwede sa Congress. Oo. Kahit na alam naman na natin ng mga bataan. Doon kasi natin kadalasan nahuhuli yung mga yung mga kapalpakan na kahit na alam niyo yun yung mga nag-i-script. Doon sila natitimbog eh, doon lumalabas ang tunay nilang ang kanilang bao. Tsaka doon sa sinasabi kanina ni Coach na bakit sa dinami-daming may mga confidential fund kay BP Sara lang. Eh alam naman natin na sa panahon ngayon, katulad nung sinabi nga kanina na di umano ha. 'Di ba? Eh baka kasi kahit 2.5 million. Eh paano pag hindi ka sumunod di baka ang sahod mo lang sa Congress is 300k lang. So sayang yung 2.3 na matitira, 'di ba? Kulang yung 300. Isang bag lang yun. Wala na, ubos na. Pero ngayon, inaantay pa rin ho namin at ang ibang mga Pilipino, yung sinabi ni Marcos Jr. na open siyang paimbestigahan yung flood control budget. Sana tuloy nyo na, kasi matatapos na lang taon. Tatandaan na lang ako, wala pa rin yung pag-iimbestiga sa flood control na yan. Kasi di hamak na yan talaga ang kailangan pag-usapan. Yeah. Kasi una-una, yung kay BP Sara, 125 million, kung di ako nagkakamali, yung confidential fund. Yung OBP budget, magkano ulit yun? 700 million. Di ba? 2 billion Binawasan na ginawang 700 million. So yung sa flood control na di umano ay ito ay billion araw-araw. 1.4 billion araw-araw. Yun talaga ang number one na dapat na tinatalakay sa Senado at dyan sa Congress. Hindi yung puro na lang confidential fund ni BP Sara. Tsaka yung dapat pag-usapan nyo rin ng confidential fund ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi natin alam, baka binubulag lang tayo sa ayuda. Pero pagdating naman sa totoong total ng itinutulong, puro kupit na. Ano lang naman? Master, ikaw naman. Ako, mga partners, hindi na ako maniniwala sa mga sasabihin yan. Kasi wala naman yan sinabi na tinupad niya. Wala naman niyang pinangako na tinupad niya. Diba? Mula sa bigas, mula sa ipagpapatuloy yung ginawa ni PRRD, hanggang sa ngayon, wala pa siyang tinutupad na ipinapangako niya. At mabalik tayo doon kay Congressman Marcoleta. Actually, aramdam ko yung bigat na dinadala ni Congressman Marcoleta. Dahil hindi niya kaya yung mga buhaya na kasama niya sa Kongreso, hindi naman lahat buhaya dyan. Meron pa dyan matitino, pero karamihan dyan, majority buhaya Oo. Dahil hindi niya kayang mag-isa itong mga Diyos-Diyosan dyan sa Kongreso, syempre, wala siyang ibang nilalapitan kundi ang taong bayan. Ako, naniniwala ako na hindi natin kaya yan yung mga kongresista. Ang makakakaya lang yan ay ang taong bayan. Taong bayan, ngayong 2025 election, makakaganti tayo. Yung galit natin sa kanila, ibuhos natin sa darating na eleksyon. Gumanti tayo sa pamamagitan ng pagboto ng matitino. Yung marurunong at yung tunay na may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa Diyos. At higit sa lahat, yung may takot sa Diyos. Yun. Oo. Alam mo, naalala ko yung sinabi kanina ni Sir Greco na grabe, ang sahod ng congressman ay nasa 300,000 a month. Isipin mo, ordinaryong Pilipino. Pero wala tayong magagawa. Nasa batas yan Yan ang talag na sahod nila. Okay lang yun. Yung masama dyan, yung binanggit niyang may milyon-milyon pa. Pero anyway, ang maganda po dito, naalala ko yung sinabi sa akin na kung sakaling papalarin po si Pastor Kibuloy, maging senador, ay hindi niya kukuhanin yung kanyang sahod. Yun? Kung hindi, itutulong niya po yan. Yeah. Di ba? Isipin niyo sa nakakita ng ganyang
senador o kahit sinong politiko, meron bang kayang magsabi na hindi nila kukuhanin ano yung kanilang sahod? Ito hindi na para sa amin. Hindi na to agenda. It's not about us. Ito yung kung talagang pagtulong sa Pilipino ang inyong habol, dapat wala kayong nakukuha eh. Kasi po, ang pagserbisyo sa tao ay sakripisyo. Hindi yung kung ano yung mapapala mo. Kung hindi anong mapapala ng taong bayan sa'yo. Kaya sana ay manalo to si Pastor Kibuloy at sundan, maging impluensya sa loob. Dahil lagi ko nga sinasabi alam mo, itong tingin ko dito sa ating political system, dito sa ating bansa, ay mahihintulad ko sa isang cancer. Cancer po talaga. Ako sa tingin ko talaga wala na tayong pag-asa. Parang cancer, wala na pag-asa. Ang pag-asa na lang natin ay milagro. And sana po, baka magamit ng Diyos si Pastor Kibuloy at manalo siya, magkaroon ng milagro itong politika natin. Kasi grabe na po talaga katindi itong sana mayroong maging magandang halimbawa. Katulad ni PRRD, naging magandang halimbawa eh. Kaya lang, yung mga tinapos ni PRRD, yan naman ang nagiging bida ngayon. Droga, komunista. Yan ang nagiging problema. But I'm really excited na maging magandang halimbawa at influence si Pastor Kibuloy sa ating politika. Alam mo kung sinasabi mo, Coach, na magkaroon ng milagro sa politika. Siguro, pag nakapasok na si Pastor bilang senador, nakikita ko na talagang doon natin makikita ang tunay na serbisyo. Siyempre, kasama na dyan sila Senator Bato, Senator Bongo, isama na rin natin si Attorney Jimmy Bondo. Pag nagsama-sama kasi yan, yung mga yan, iisa ang hangarin yan eh. So napakaganda ho nung kakalabasan. Ang mga katulad mga senator, pag-iisa ang hangarin ng mga yan, ang ganda ng kinakalabasan. Yeah. No, lalo't nasa kabutihan yung hangarin nila. Yeah. O tignan nyo ngayon sa camera, nagkakaisa sila sa isang hangarin na kasamaan. Tignan mo kinakalabasan ngayon. Diba ang pangit? Wala. Kaya ganun, no? Kaya yung mga wala namang pakinabang dyan sa Senado at sa House of Representatives, palitan nyo na yan. Yes. Oo, sa Senado, dyan si Pastor, Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Robin. So nandun naman ang Senator Robin at iba pa na mga kaalyado ng mga Duterte. Kasi, kaya ako naman sinabi mga kaalyado ng mga Duterte, kasi yan mga yan, subok na yan eh. Sa madaling salita, sala na. So talagang karapat dapat para sa bayan. Sa Congress naman, nandiyan yung kay Sir Greco, yung anong pangalan, nakalimutan ko, yung bayan, Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Nandyan din yung kay Doc Loring, kay Ayun, yung Ipanaw. Ipanaw. Diba? So marami dyan, kaya ngayon dapat palitan na natin yung mga yan at ipasok natin itong mga... Partner, ano masasabi mo sa One Rider Party List? One Rider Party List. Ako, rider ako eh. Tayo, rider tayo, diba? Ang layo na, na sila eh, out of Out of context. Oo, wala na eh. Wala na dun sa para sa rider. Kasi di ba kasi katulad niyan, Ipanaw. O, saan ba ang ng Ipanaw party list? Saan sila nagpo-focus? Oo, di ba? So ang one rider nagpo-focus sila sa Dapat sa mga nagmo-motorsiklo. Oo, kaso nangyayari ngayon, puro sa mga puro sa Duterte sila nakapokus. So wala na. Dapat ang pangalan nyo, One impeachment. One Duterte. O kaya one Quadcom. One Quadcom, pwede. Wag na. But anyway, Wag mga partners, wala kami napapakinabang sa inyo. dagdagan ko lang kasi ito, kailangan ipaulit-ulit natin ito na isiksik sa utak, sa isip ng ating mga kababayan. Nalungkot po ako doon sa nalulugi sa ating bansa araw-araw po, 4.1 billion. Kaya di nakakapagtaka na lumobo na ang utang natin sa 13 trillion, mga kababayan. Ano na, 16?
16 trillion pala, no? 16 trillion na pala, no? Oo. So now, ako kung po pwede lang, hindi po pwedeng bukas na po ang eleksyon. Ha? Para mapalitan na, no? Mapalitan na, mailagay na natin yung mga titino, mailagay na natin si Pastor Apollo Kibuloy, nang maumpisa na ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang plano niya para sa korupsyon at para may makita tayo na pinaparusahan ng mga politikong ganid na nangungulimbat sa kaban ng ating bayan. Yun ang gusto kong mangyari. Kung po pwede, bukas na. Mga partners, baka mayroon kayo last message dahil medyo matraffic na doon sa... Kocholi. Ako, wala na ako masasabi kasi nasabi ko lahat. Basta tatag lang. Tatag lang. Ako naman, may nag-comment kanina, nabasa ko, bayad daw sa utang si ano. Sino? Si Ma'am, si Tar, sabi ko lang bibili daw. Huwag naman yun, baka lalong lumaki yung utang natin pag yun ang binayad nyo. Grabe naman kayo. Ay, may galab shoutout kay Buster TV, nanonood siya ngayon sa live natin. Kinobentad, Isa din sa mga vlogger na susunod na makakasuhan. Ayan ba? Kakasuhan, Lib. Murahin sila niya ni Buster pag kinasuhan nila yan. At bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. Aba-abay, 16 days na lang, mga kabanateros. Pasko na, 16 days na lang. Lapit na. Grabe, ha? Ilang days na lang. Oh, Jay, yung regalo mo, ha? Ilang days na lang, 21 na ako. 21? Oo. Bata mo pa. Dibu. Yalata, ha? But anyway, yung regalo mo sa amin, birthday mo eh. Ha? Yung regalo mo sa amin, birthday mo. Si January na. Wala pa yung sa akin eh. Banateros pagka nag-birthday, nagre-regalo. Oo. Ganun ba yan? Ganun. Ako, pihikan pa naman ako sa regalo. Ay, kung ano yung regalo mo sa amin, yun ang pagbabasehan namin, ang regalo namin sa'yo. Halimbawa, iPhone. iPhone ano? iPhone 16 Pro Max. Fully failed, 1 terabyte, gano'n. Di iPhone 17, niregalo. Kasi medyo nakakat-nakat. Tapos, ano nun? Hulugan. iPhone 17, 12 gigs. 1 year. 12 gigs? 12 gigs. Grabe yun Huwag naman. Matitindi ito mga kasama. Sa Quadcom na kaya kayong dalawa. Bakit? Bakit? iPhone na pinag-uusapan natin. Hindi ako po pwede dun. Ano? Alam mo kung bakit? Ayoko sa may mga attitude. Ayaw din namin nun eh. Oh. No? Pero maraming, pag sa Quadcom tayo, maraming iPhone mabibili natin. Dapat may attitude doon kasi yun na may bayan. Pero mga ilang iPhone 17 mabibili mo sa 2.5 na talent fee? 2.5 million? Oo. Napakarami nun. Mga siguro 200. Oo. Kasi 100,000 yung isang iPhone eh. Bigyan mo lahat ng pamangkin mo, no? Ang 1 million, Pinsan mo, ilang iPhone. yan? Ilang 100,000? Ano yun? 10 100,000. Bulletproof. Tsaka Escalade. Ano yan? Para saan yan? Yung mga Sa mga mabibili mo. kongresista. Oo nga, no? Mga kongresista. Oo nga, no? Bulletproof na sasakyan. Ang lupit eh, no? Hermes na bag. Tapos, boto. Ay, sorry. Ang daming no? Ang dami nating problema. Isa lang pala solusyon. Pasok tayo sa politika. Ang bilis ng pera. Tsaka ngayon, ano nga pala, papalitan na natin ang laging kasabihan ng mga politiko. Kasi sabi nila palagi, ang bata ang pag-asa ng bayan. Tapos ang kasibagan daw ang mag-aano sa kahirapan ng bayan. Hindi. Kung gusto mong matanggal ka sa kahirapan, mag-congressman ka. Mag-tantrums ka. Anyway. Coach. Sige. Baka ano pa yung masabi natin dito. Baka bukas may kasama tayo. Ano bukas? Matindi yung guest namin. Ay, grabe. Abangan yung guest namin bukas, ha? Kakaiba. Magugulat kayo. Kakaiba. Si Maris Racal. Hindi. Si Rico. Hindi. Rico Puno. Si First Lady. Hindi, abangan niyo kasi matindi yung pinangako sa atin ni Sir Carlo. Matindi yung guest natin. Malapit ha, yung pangako ni Sir Carlo, kailangan matupad yan. Kita-kita po tayo. Uli mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.